John chapter 16. And He will give you another helper to be with you forever. Ang tunay na Parakletos, walang iba kundi si Jesus. Aalis siya. But He will give another helper. The Holy Spirit is the another Parakletos. Kaya sabi niya, pupunta siya sa Ama. Give them another helper, which is the Holy Spirit. Now, today, in this dispensation of time, wala na si Jesus, nandun na siya sa right hand, the right side of the Father, but also Jesus Christ is in here because there are 2 or 3 daughters in His name, there in our midst, and Jesus rested in our hearts. Pero, nandito rin ang banal na Espiritu, na nag-work sa atin. But, most of the time, this is the dispensation time of the work of the Holy Spirit. Now, pag-aaralan natin kung ano ba ang gawa ng banal na Espiritu at ano ba ibig sabihin ng John chapter 16, yung Parakletos. Ano ba ibig sabihin yun? Kasi napakahalaga yung magkaroon tayo talaga ng understanding. Kung hindi, kuha na lang tayo ng mga passages at mali ang idea natin about the works of the Spirit. Ni-assure ko sa inyo sa umagang ito, magkakaroon kayo ng mas malalim na understanding ng Holy Spirit. Kasi minsan parang yung katulad din ng pananaw natin sa Ama, parang mahina. Parang yung pagko-comfort ba, para bang ganito mangyayari. When we speak about the Holy Spirit today, ganito ang idea ng tao. Mukha tayong kawawa at ang Holy Spirit, iko-comfort tayo. Anak ko. Ganyan usually ang idea natin about the working of the Holy Spirit. Yung para bang pinapamper ka. Yung para bang, ako Holy Spirit, comfort kita. Kawawa ka naman. You're so, devastated sa buhay nito. Parang ganun ang isip natin sa work ng Holy Spirit, which is a little bit different doon sa kapag nalaman natin kung ano ang ibig sabihin ni Jesus doon sa chapter 16 about the coming Holy Spirit and the work of the Holy Spirit. At ano yung context? Bakit magpapadala ng Holy Spirit? Sabi niya, malulungkot kayo. But I will not leave you as an orphan, but I will give you the Holy Spirit that will comfort you. Yung word na comfort, malalim yun. Hindi yun yung idea natin na parang kino-comfort tayo, baby. Kawawa ka naman, baby. Tapos iko-comfort ka. Hindi ganun ang ibig sabihin ng helper or ng the word na comfort. Next. So, we need to understand at least an explanation of John 16 in reference to the Paraclete. Yung John chapter 16, it refers to the Holy Spirit. Tingnan natin. Una, kung mababasa nyo sa John 16:1, look at your Bible. Tingnan nyo yung Bible, yung chapter 16 verse 1. Ano ang sabi dyan? I have said all these things to you to keep you from falling away. So sabi niya, may sinabi. At ano ang sinabi niya? Para to keep us from falling away. Para hindi tayo bumagsak o manghina. Ano yung sinabi niya? So, ibig sabihin, in context, balikan mo yung chapter 15. May sinabi siya sa chapter 15, kaya sinabi niya sa chapter 16 verse 1. Ano yun? Yung sa verse 26. But when the helper comes, yung helper, yung Parakletos, sa King James Version, ang ginamit yan ay comforter. Pag dumating daw yung comforter, I will send to you whom the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me, and you will also bear witness because you have been with me from the beginning. Naalala natin na ang Bible ay sa original, wala siyang mga chapter and verses. Walang divisions. So kung babasahin mo ito sa original passage, tuloy-tuloy lang. Kaya yung kasunod ng huling verse ng chapter 15, kasunod lang yung chapter 16 verse 1. Hindi siya hinihiwalay. Kaya, reading it in context, sinabi niya, kaya sinasabi ko ang lahat ng ang mga bagay nito para you will not keep from falling away. So, yung it keeps us from falling away, that refers to the Holy Spirit. Ibinigay ang Holy Spirit sa atin so that we keep on going
Sabi mo nga sa katabi mo, keep on going. Next. Now, bakit, ano ang nasa kaisipan ni Jesus? Bakit sinasabi niya sa mga disciples, keep on going? Mula pa nung umpisa, nasa upper room sila nito eh. Malapit na yung Lord's Supper. Ito na yung mga huling paalam ni Jesus Christ. Nandyan sila, nasa kainan, no, tawag yan, nakahiga ganon. Tapos kausap niya lahat ng mga apostles niya. So, namamaalam si Jesus dito. Sinasabihan niya na yung kanyang mga apostles, sabi niya, ang simbahan, ako'y aalis, mawawala ako sa lugar na ito. Kung saan ako pupunta, hindi kayo makakaparoon. Sinasabi niya yan sa upper room. At iisa lamang ang daan, di ba, sa chapter 14, para kayo makapunta ron. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi niya, nagtataka yung mga apostles, paano po ba kami makakapunta ron? Yan yung mga questions sila eh. Now, sinasabi na ni Jesus dito na aalis siya. I will go. Pero sabi niya, hindi ko kayo iiwanan as an orphan. Ibibigay sa inyo ang Holy Spirit. Bababa ang Parakletos, which is the another helper. Now, bakit kailangan ang Parakletos? Bakit kailangan ng Holy Spirit? Kasi there will be a coming persecution in the church. Naalala niyo yung message ni Pastor Harry last Sunday? It's all about persecutions. Malaking pagsubok, maraming kayo'y papatayin. Yung binasa natin dito na kanina, yung iba'y mag-iisip na sa kanilang pagpatay ng tao, sila ay naglilingkod sa Diyos. And, of course, looking at the history, talagang grabe ang persecutions sa mga Kristyano. Di ba nga, si Pablo, pinugutan ng ulo. Si Peter, ipinako sa krus. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako sa krus na nakaganito. Sabi niya, ibaliktad niyo ako. So si Peter, pinakong pabaliktad sa krus. At si Stephen, pinatay. No? Binato. At halos lahat ng mga apostles, except John. Si John lang yung napatay ng natural death. Pero lahat ng mga apostles and most ng mga Christians noon, pinatay sila. They were persecuted, no, by the Roman Empire and also by the Pharisees. So merong coming persecutions. Kaya sabi dito, ipadadala ko ang Holy Spirit. There's a coming persecution of the church. Next, mabilisan lang. And the purpose of the Parakletos, the purpose of the coming Holy Spirit is this. Next. Now, yung tanong ko kanina, how do we picture the working of the Holy Spirit? No? Sabi ko kanina, siya ba ay pinipicture natin na parang very soft? Para bang pinapampers tayo? Para bang kawawa tayo? Tapos para bang problemado ka? Tapos sabihin mo sa problema mo, Holy Spirit, please come, come. Bisan nga, mali yun, dahil ang Holy Spirit nasa sa atin eh. Bakit kailangan mo i-come? Hindi yan, ang Holy Spirit ngayon, hindi katulad sa Old Testament. Sa Old Testament, ang Holy Spirit ay umaalis yung anointing. No? At ang anointing sa Old Testament, hindi lang sa believers. Ina-anoint din ng Diyos ang mga unbelievers, katulad ni Balaam, no? Katulad ng donkey. Ina-anoint ng God yan para yung kanyang kapangyarihan ay maganap doon sa mga panahon na yon. Kaya sa Old Testament, iba ang workings ng Holy Spirit. But sa New Testament, ang mga mananampalataya, no? Yan yung may anointing niya. Yan yung ginagamit niya. Now, pero mahalagang ma-realize natin kung ano talaga ang kilos ng Banal na Espiritu sa atin. Next. Ang Holy Spirit ba is a person that will dry out our tears? Umiiyak ka, malungkot ka, tapos ayan na yung Holy Spirit. Parang kino-comfort ako ng Holy Spirit. No? Sometimes ganun ang ating pagtanaw. Is the Holy Spirit soft? Is the Holy Spirit sweet? Now, the word Parakletos came from the Greek word para and kalo. Yung word na para, ang ibig sabihin niyan is alongside of. No? Yung kalo, call. So ito yung parang
family attorney. Next. Ang Holy Spirit, ang work niya sa atin is like the works of the family attorney. Kunyari, meron kayong kaso. Tawagin mo yung family attorney mo. Siya magde-depend sa'yo. Dedepensahan niya ang lahat ng mga kaso mo. Lahat ng mga problema mo, dedepensahan ng isang family attorney. So, yun ang ibig sabihin ng word na parakletos. Alongside of, no? A call alongside of. So, it's a family attorney, somebody to defend you in times of accusation. Kasi darating ang tribulation sa church. Darating ang grabing persecutions. Itong mga apostles, kung wala ang Holy Spirit, yung walang working ng New Testament Holy Spirit, no, yung New Covenant, kasi sa Old Testament may working na Holy Spirit eh. Pero magkakaroon ng transition. No? Kaya yung transition yan, naganap yan doon sa Book of Acts, sa Pentecost. Nagsitapang sila. Dati mga duwag sila. Saved na sila, pero dahil naabutan sila ng transition period, no, yung mga saved na ito, saka dumating yung itong pangakong banal na Espiritu ni Jesus. Now, ang tawag sa 1 John chapter 2 dito, yung advocate. Siya yung kakampi mo. So, ang Holy Spirit ay ibibigay sa church dahil ang church will be persecuted by the enemies. At ang mga taong bababaan ng banal na Espiritu, sila ay bibigyan ng comfort. Ano yung comfort? Next. This is a defense. Ang Holy Spirit na yan, yung attorney na yan, si attorney Holy Spirit, He will defend you before the Father. Yung Holy Spirit na ito, di ba, pag meron tayong seal ng Holy Spirit, wala nang judgment sa iyo. Ang Ama, i-judge ang lahat ng tao sa mundo. Pero yung merong Holy Spirit, dahil siya isang advocate, siya isang attorney, hindi kanya huhusgahan na walang judgment sa mga taong nasa kanya ang banal na Espiritu. Kaya siya yung attorney rin natin sa harapan ng Ama. Sasabihin niya lang, si Jesus ay namatay para sa anak na ito. But there's another work of the Holy Spirit. He is a defense before the hostile world. Ang mundong ito, dahil may darating na persecution sa church, so ang Holy Spirit na sa kanila, magsisitapang sila. Katapangan ang bigay ng Holy Spirit. Tingnan nyo, sunod. So this is a defense during the battle and not after the battle. So ano ang gawa ng Holy Spirit? Hindi yung tapos yung laban, tapos parang kang biguan, tapos iko-comfort ka ng Holy Spirit. Hindi. Ang gawa ng Holy Spirit is during the battle. Nung panahon na ikay nakikipaglaban, kaya kita mo, yung mga Krisyano nung araw, kakainin sila ng leon, pero ang tatapang pa rin nila. Saan kumukuha, humuhugot ng tapang to? Yung defense ni Paul sa Sanhedrin, ang defense ni Paul sa mga kings, ang tapang-tapang ni Paul. Sabi niya, mamamatay ako para sa gospel. Saan kumukuha ng tapang ito? Sa Holy Spirit. Si Peter dati duwag dahil wala pa yung New Covenant works ng Holy Spirit. Hindi pa dumababa yung pangakong Parakletos. Pero nung bumaba ang Parakletos, ang tapang ni Pedro. Super tapang niya. So ang gawa ng Holy Spirit sa atin, na during our battle, yung sa ating Christian life, patapangin tayo. Walang born again, Kristiyano na duwag pagdating sa kanyang pananampalataya. Hindi ito tapang na makikipag-away ka. Ito you're standing in the truth of God. Ipagtatanggol mo ang banal na kasulatan, ipagtatanggol mo ang katotohanan, ipagtatanggol mo ang Diyos, ipagtatanggol mo si Jesus sa buhay mo, mamatay ka man. Yun ang gawa ng Holy Spirit sa atin. Hindi yung talunan tayo at kino-comfort ng Holy Spirit, kundi kapag bumaba ang Holy Spirit sa atin, masasabi mo sa isang tao, yung ginagawa mo na yan is not from God. May katapangan ka. Tututukan ka ng baril, sasabihin sa iyo nung panahon noon, no?
Tututukan ka. At sasabihin, i-renounce mo si Jesus Christ. Sasabihin mo, hindi! Jesus is Lord! Di ba? Nung araw, yung mga pinagpapatay nun, sasabihin lang nila, Jesus is Lord eh. Ang sabi nung sabihin mo si Caesar ang Lord. Sabi niya, hindi! Jesus is Lord! Papatayin sila nun. Nung araw, kapag kino-confess ang Jesus is Lord, pinapatay ang mga tao, pinupugutan. Pero sa kabila nun, nagsitapang sila. Hinarap nila ang kamatayan sa buong tapang. Bakit nila nagawa yon? Sa Holy Spirit. Gawa ng banal na Espiritu. So kapag nasa atin ang Holy Spirit, nagsisitapang ang bawat isa sa pangangaral, sa pagwi-witness, sa buhay espiritual, sa buhay Kristyano. Kaya di ba sabi sa Revelation, yung mga duwag hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang tao, naturally, duwag talaga. Pero kapag bumabang banal na Espiritu, matapang ka. Hindi mo ikahihiya si Kristo. Hindi mo ikahihiya ang Diyos. Hindi mo ikahihiya ang katotohanan. Kahit saan ka pumunta, sasabihin mo sa kanila, born again ako. Kahit saan ka pumunta, ayun ang iyong ipagmamalaki ang Diyos sa buhay mo. Walang Kristiyanong duwag. Sapagkat ang Holy Spirit na ibinigay sa atin, ito ay nagbubunga ng katapangan sa tao. Yan ang ibig sabihin ng Parakletos. Next. Yung word na comfort, galing ito sa Latin na comforte. Yung salitang ibig sabihin yan is with. No? With, parang comparison. With pair. Yung ipagkukumpara mo, yung pair na ito. Comparison. Pag sinabing comfort, di ba pag bumili kayo ng gamot, ano yung mas malakas na gamot? Forte. Pag bumili ka ng Decolgen, sasabihin mo doon, kung regular na Decolgen lang, Decolgen. Pero pag gusto mong malakas, forte. Ang ibig kasi sabihin ng salitang forte ay strength. Lakas. Kaya yung darating na lakas na yan is with strength. Ang Holy Spirit ay kapangyarihan. This is with strength. Kaya sa totoo lang, walang Kristiyanong duwag. Matapang. Hindi natin ikahihiya saan pa man, kanino pa man, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan ang bunga ng banal na Espiritu. Yan yung Parakletos. Yan yung ibinaba sa kanila na ipinangako sa chapter 16 na naganap sa Acts chapter 2 sa Pentecost. Kaya nung sa Pentecost, nagsitapang sila, lahat sila sa upper room. Pero sila yung nagsibabaan at nangaral kahit napatayin sila. Pinersecute sila ni Paul. Lumabas sila ng Jerusalem. Pumunta sila kung saan-saang lugar. Pero nangaral pa rin sila kahit anong mangyari sa kanila. Dahil ang naging bunga ng Holy Spirit sa kanila ay katapangan. So, yung word na comfort, galing sa salitang comforte, nang ibig sabihin nito is with strength. Kaya sabi niya, I will give you a helper, a comforter. The Holy Spirit is our comforter. The Holy Spirit is our strength. At yung strength na yan, hindi yan after the battle. Ang strength na yan is during the battle. Yung lakas na yan habang ikaw'y nakikipaglaban. Amen? Next. Sabi sa chapter 16:8 naman, ang word ng Holy Spirit is to give convictions. It gives convictions. Nagbibigay ng convictions. Pag wala ang Holy Spirit, pag patay ang tao, of course, merong spirit, di ba? In terms of biological. Di ba yung word na bios? Ibig sabihin niyan life. Ang bios galing din sa Diyos yan eh. Ang sa espiritu. Pero yung bios, hindi nangangalaban yun ng spiritual life. It's just a biological life. Buhay ka, bios. Translation yan, life. Pero ang galing sa Diyos,
na buhay, tinatawag na Zoe. Na kapag isa-translate din ng Zoe, is also life. So, ang bigay ng Diyos, bagamat lahat ay binigyan ng bayos. With God's Spirit, lahat tayo ay nabuhay. Pero patay tayo sa Espiritu. Mabubuhay na ang Espiritu kapag meron tayong Zoe. At ang Zoe na yan ay galing sa Diyos through the Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit, yung Parakletos, yung Comforter, nagbibigay daw ito sa atin ng convictions para sa ating kaligtasan. 16:8, tingnan nyo, basahin nyo dyan. May tatlo yan napakaganda. Minsan, binabasa lang natin yan. Pero, hindi natin makita yung ibig sabihin. 16 verse 8. Sabi diyan, and when He comes, pag dumating daw yung Holy Spirit, He will convict the world. Tatlo ang conviction ditong sinasabi. Concerning sin, righteousness, and judgment. Tatlong conviction. No? Now, sa sunod na verse, in-expound niya yan. Tingnan nyo, verse 18. Tama ba? At ano? 10 ba yun? 10? 9. Okay, 9. Concerning sin, tatlo no? Isa sin. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. So referring to Christ. Concerning chapter 11, concerning judgment, because the ruler of the world is judged. So there are three concerns. No? Ayon dito, there are three concerns. Sin, righteousness, and judgment. Yung sin dito, sabi niya rito, that because they do not believe. So it's referring to men. Yung tao hindi nanalig, hindi naniwala sa ating Panginoon because of the sinful nature. So ipinapakita dito ang Holy Spirit, kinukonvict niya ang tao na sinasabi sa atin na tayo'y makasalanan. Sa totoo, ang gospel talaga is a deeper understanding of who you are in the eyes of God. Minsan kasi mali ang ating pananaw. Kaya hindi tayo makaranas ng tunay na kaligtasan, maling pananaw eh. Kasi ang feeling natin, tayong mga tao, that we are good enough. That we are a good person. No, pero pag tinignan mo ang Biblia, sabi na, no one is good, that one. Sabi ni Christ, no one is good, only God is good. So how can we say that we are good? We may be good in some things, but we are not good enough that we could enter heaven because of our own goodness. Walang mabuti, wala kahit isa. Kaya ibinigay sa atin ang law, ang batas ng Diyos para sabihin sa atin, tayo'y makasalanan. Now, ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa atin, kinukonvict. No, sabi sa atin, anak, kung anak tayo ng Diyos, kasalanan yan. Kung hindi naman tayo anak ng Diyos, may conviction na gagawin sa atin ng Holy Spirit. Papakita niya sa atin, makakarinig tayo sa isang pastor na nagtuturo ng mga bagay patungkol sa kasalanan na kapag-iwalay sa Diyos. At marirealize mo, ako'y makasalanan. So, ang very basic sa lahat, ang gawa ng Espiritu is to tell us that we are sinners. Now, how about concerning righteousness? Tinukoy dyan, sabi ni Christ, because I am going to the Father. Now, it's referring to Christ. The righteousness of Christ. No? Si Jesus. No? Sa kanyang righteousness, dahil yung kanyang ginawa doon sa cross. No? So, ang salvation ganito. Sa ginawa ni Christ, may dalawang bahagi para ikaliligtas natin. Una, yung bawat araw niya, tinupad ang kalooban ng Diyos. No? Yun kasi dapat ang gagawin ni Adam and Eve. May pangako kay Adan at Eva
isang napakagandang paraiso para sa kanila. Ang kailangan lang gawin ni Adan at Eva, sundin ang kalooban ng Diyos. Pag nagawa nila lahat yon, lahat ng saling lahi sa mundong ito ay makakapasok doon sa paraiso na yon. Pero dahil bumagsak si Adam at si Eve, nire-represent nila ang whole humanity. So ngayon, lahat ng tao bumagsak dahil kay Adam and Eve, sabi sa Romans. Now si Christ, ang kailangan niyang gawin, sundin ang kalooban ng Ama. Kailangan everyday ng kanyang buhay, sundin ang gusto ng Ama. Dahil kung isang bagay lang ang ma-miss ni Jesus, magkasala lang siya ng isang beses, wala nang kaligtasan. Kaya maliligtas. Kasi whose righteousness? Kaninong righteousness ang magsasabi sa Ama, mag-a-advocate sa Ama, magbibigay ng attorney na may nakagawa ng kanyang kalooban? Wala kung magkakasala si Jesus. Now, kaya si Jesus is a perfect sacrifice. Why? Because Jesus is not only human. Jesus is also God. Which is, it is impossible for God to commit sin. Kaya si Jesus, ano siya eh? Napaka-perfect niyang sacrifice. Siya'y Diyos, kaya kailanman hindi siya pwedeng magkasala. Impeccable ang tawag doon. Wala siyang kakayahang magkasala. Hindi siya magkakasala dahil siya Diyos. Pero kailangan ang magligtas ay tao din. Si Jesus ay tao din dahil kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo, mag-represent sa humanity yung kanyang kamatayan. Kaya ang kailangang tagapagligtas, Diyos at tao. Jesus is the perfect sacrifice. Ang kailangan mamatay doon sa cross ay tao, ang Diyos kailanman di mamamatay. So kailangan niya magkatawang tao. I-represent niya ang humanity. So kailangan merong tao na mamatay para sa humanity. Meron din, kailangan din ang tao nito ay hindi magkasala. So si Jesus, sa isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay Diyos, kaya kailanman di siya pwedeng magkasala. Ang humanity at divinity ni Christ ay hindi pwedeng paghiwalayin. Laging magkasama ang pagiging Diyos at pagiging tao niya. So si Jesus is a perfect righteousness. Kaya sabi niya, papunta na ako sa Ama. Nagampanan ko na. Lahat, araw-araw, ginawa ko yung kalooban ng Ama. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung hindi nagawa ni Jesus ang kalooban ng Ama, saan tayo pupulutin? Ganito ang mangyayari sa atin. Si Jesus ay namatay sa ating kasalanan. No? Let's say namatay siya doon sa krus. So, binayaran niya kasalanan natin. Pero kung hindi niya nasunod ang Ama, ito ang gagawin natin. Ngayon, binayaran na ni Jesus ang kasalanan natin. Babalik tayo doon sa panahon ni Adam and Eve. Kailangan mo ngayon gawin ulit yung kalooban ng Ama para ka masave. So, salvation by works. Pero dahil nagampanan ni Kristo yung righteousness, nagawa niya yung kalooban ng Ama, ang kailangan lang natin ngayon gawin, manampalataya kay Kristo. Dahil sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa buhay niya at sa krus ng Kalbaryo, tayo ay makakaranas ng kaligtasan. Ang tawag doon sa krus na yon ay ang kanyang active obedience. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Pero sa kabila nun, nasunod niya ang kalooban ng Ama. Nagalak ang Diyos sa kanya. Kaya ngayon, siya ang ating advocate. Siya ang ating yung haharap sa Ama bilang judge. Sabi niya, Ama, ako'y namatay para sa mga ito. Nasunod ko yung kalooban mo, kaya sila ngayon ay hindi mo nahatulan dahil yung hatol mo ibinigay mo sa akin. Now, righteous na sila. Kasi ako ang naging righteous para sa kanila. Nasunod ko yung kalooban mo. Kaya sila, hindi nila nasunod yan. Pero ako nasunod ko. Kaya ngayon, counted na tayo as righteous before salvation. Now next. Ang panghuli dito sa verse 13. The Holy Spirit will guide us in all truth. So, di ba, prior to this, sinasabi niya, my sheep listen to my voice and they follow me.